Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ng mga black propaganda na ito sa patuloy na paninira kay Vice President Sara Duterte. Makikita natin mga kaibigan na nag-viral ang isang video na hinto nga lahat ng mga traffic enforcer ang mga sasakyan dahil may dadaan nga raw na VIP at sinasabing si Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi naman talaga siya ito, kaya bagong paninira ang ginawa kay Vice Presidente Sara Duterte na talagang hindi naman tinantanan ng matitinong mga vlogger, mga politiko, mga attorney at iba pa na pinagtanggol nga si Vice President Sara Duterte matapos ngang nag-viral na pahintuin lahat ng mga sasakyan at dadaan ng isang VIP. Tila tukoy na nga kung sino itong VIP na ito dahil talagang hindi nga nila pinakawalan ang investigasyon na ito at talagang hindi nga si Vice Presidente Sara Duterte dahil sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gagawin ito, na papatigilin ang mga sasakyan at magkakaroon ng matinding traffic dahil dadaan lamang ito. Dito natin makikita na gagawin lahat ng mga kalaban para lamang masira ang imahe ni Vice President Sara Duterte. Ngunit maraming netizen ang umalma dito at bueneltahan ang mga pulpolitiko na ito, lalo na ang mga black propaganda na hindi naman tinigilan ni Attorney Salvador Panelo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bagong paninira kay VP Sara. Asan na ba yun? Wait lang guys ha, ayusin ko lang ha. Sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes lang po tayo guys. Para dagdag lang po sa channel, yung mga bagong dating dyan. Ayun. Bandang Germany pala ang Malta. Talaga? Ayun. Ayan po mga kaibigan, basahin nyo na guys. Panibagong paninira kay VP Sara. Ano ba yan? Bakit may ganyan? Sus, Mariosep naman talaga kayo. Wala na ba kayong ibang paninira? Pagkatapos nyo sa confidential funds, siniraan nyo naman siya sa traffic. After ng traffic, dahil bigo kayo, ngayon naman SALN. Ano ba yan? Ha? SALN Sara Duterte urged to release SALN. Parang pinipilit nilang mag-release na ng SALN si VP Sara. Bakit? Bakit yung pinipilit ay nagbigay na siya ng SALN? Kung hindi ako nagkakamali, please paki-correct lang ako guys baka nagkamali lang ako. Pero ang alam ko, nagbigay na po ng SALN si VP Sara. Kasi na-search ko kanina ito, SALN of Vice President Sara Z. Duterte, yan FOI Andito ako sa Government PH. Ayan Government PH, andito ako sa site nila. Ayan VP Sara, nag-ano na ng SALN. Di ba? October 6 pa nga to October 6, 2022. Requested from OVP by ACOLA. Ayan. Date of coverage. Ayan Ibig sabihin, meron na. October 6 pa to guys Ayan ayan, di ba? So meron po mga kaibigan, pero anong yung sinasabi nyo na i-urge nyo to release SALN? Meron na siyang SALN? Gusto nyo talaga siyang siraan dahil dun sa confidential funds? Dahil sobrang taas yung confidential funds, ganun ba? Kaya nyo siya hiningian ng SALN? Ito, basahin natin para klaro tayo dito guys. Ayon po sa Inquirer.net, ayon po sa Inquirer.net, Vice President Sara Duterte was urged to release her statements of assets and liabilities. Assets, liabilities, and net worth, SALN. Yun yung ibig sabihin ng SALN,
statement of assets, liabilities, and net worth. Yun yung ibig sabihin nun. From her time as Davao City Mayor and her current post as the second highest official of the land. Wow! Nangihingi kayo ng SALN, matagal na yan eh. Lahat ng mga opisyal, the moment na naging opisyal sila, nagre-release na kaagad ng SALN yan. Grabe naman kayo manira. Diba? Grabe na yung, alam nyo, grabe na kayo. Matindi na yung paninira nyo. Diba? Bigo kayo sa confidential funds dahil sinabihan kayo ng mga kalaban kayo ng bayan. Pangalawa, bigo kayo sa Commonwealth. Diba? Kasi wala naman si VP Sara sa Maynila, nasa probinsya. Ito naman, SALN naman ngayon. Wow! Ibang klase kayo. Ano kayang sunod sa SALN, no? Ano kayang sunod, guys? Baka ano to? Baka ang sunod ng SALN, ano na to, no? Lifestyle check. Unahan na natin sila. Unahan na natin sila. Next ang paninira is lifestyle check ng VP. Asahan niyo yan, mga kaibigan. Yan ang sunod niyan. Pag nabigo sila dito sa SALN. Kasi guys, imposible namang hindi sila nagbibigay ng SALN. Vice President yan eh. Di ba? Pero bakit, kung gusto nyo ng SALN, bakit si VP Sara na naman? Bakit siya lang? Sabi nga ng isang retired general eh. Marami sila. Hindi lang si VP Sara ang may confidential funds. Maraming ahensya. Pero bakit si VP Sara lang ang bukod-tanging hinihingian nyo? Ngayon, SALN naman. Sus, grabe naman talaga kayo. Drug test naman, grabe. Sige, okay lang yan, no? Amira, no? Para lalong sisikat si VP Sara. Sige. Hingiin nyo na, hingiin lahat ng gusto nyo. Sige, hingiin nyo na. Ano pa gusto nyo? Lifestyle check? Tapos ano sunod? Lie detector test. Sige. Ano pa sunod? Drug test daw, sabi niya. Ni Imelda Aquino. Sige. Yun ang gusto nyo eh. Gusto nyo lantara na, parang ganon. Sige, kayo din. Dapat kayo din. 'Di ba? Bago po ang Vice President Duterte ang tutugon diyan, dapat kayo munang mauna. Kasi syempre kayo, wala naman kayong mga posisyon eh. Mga sampid lang kayo eh. 'Di ba? Hahamunin niyo ang pinakamataas, no? Isa sa mga pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas, ang Vice President. Hahamunin niyo? 'Di ba? Grabe naman kayo. Wala namang ganyanan. Isipin niyo, mga kaibigan. Si Vice President Sara Duterte, guys, hindi po siya tamad. Hindi siya tamad ng opisyal. Di ba? Isa siyang working Vice President. Masipag. Matapang. Naaawa sa mga mahihirap, sa mga masa. Yung puso po ni Vice President Duterte, guys, andun sa masa. Wala sa mga oligarko, wala sa mga mayayaman. Andun sa masa. Kaya nga 'di ba, ang dami niyang programa. Hindi ba kayo na kinikilabutan? Ang dami niyang programa. Isipin niyong mabuti. Kung tamad po si VP Sara at wala siyang ginagawa, i-check niyo yung programa niya. Kung sa tingin niyo, yumaman siya doon sa confidential funds, kaya hinihingian niyo ng SALN. Di ba? Ganun yun eh. Ganun yun, guys eh. Kaya hinihingian siya ng SALN dahil nga sa confidential funds nila. Baka siguro yumaman siya, no? Sige, i-check nyo. Pero pag bigo kayo dyan, kayo naman dapat mag-release din kayo. Tingnan natin. Di ba? Tingnan natin kung ano mangyari sa inyo. Di ba? Masyado kayo eh. Gandang gabi. Ayan, si Margarita Libon, Junida Tamora, desperate move ng mga makaliwa. Desperado na kasi kayo. Kung ako sa inyo, kumanta na lang kayo ng Desperado. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. Matalino. Matalino ang mga Duterte. Di ba? Saan pa kaya tulog ang mga Amira? Saan pa kaya tulog ang mga yan? Amira. Ayan, si Nilbert Badiles. Hindi lang sa pansitan sila natutulog, Sir Nilbert Badiles. Oo, no? Asan pa kaya, no?
Maliban sa pansitan, saan sila natutulog? Sa inidoro, sa kangkungan. Hi, She Bautista Channel, hello! Ayan. So, ang sa akin lang mga kaibigan, no, ito kung talagang gusto nila ng transparency, no, okay naman yung guys, no. Ako ito TBH, no, to be honest, okay? Transparency, okay sa akin yan. Sino ba naman ang ayaw ng transparency, di ba? Tama? Sino ba naman ang ayaw na malaman natin yung mga ginagastos ng bayan? Lahat tayo dito, di ba? Kailangan natin ng transparency. Wala pong tao na ayaw ng transparency, di ba? Para malaman natin kung yung mga budget na yung mga yan ay ginastos po sa tama. Okay. Para sagutin kayo, yung mga sinasabi niyong transparency, matagal na pong sinagot yan ni VP Sara. Meron pa nga siyang presentation eh. Ang dami niyang presentation, pati yung sa Kongreso. Panoorin niyo. Hindi naman nakakatamad panoorin. Ang ganda kasi panoorin eh. Alam niyo guys, yung mga presentation ni VP Sara, nakakatuwang panoorin. Bakit? Dahil ang dami niyang ginawa eh. Matutuwa ka, no? Para bang maano ka rin nyo, parang maiinganyo ka. Kasi nga, biro mo guys, Vice President lang yan ha. Hindi pa yan Pangulo guys. Samantalang yung Pangulo nyo, asan? Oh, yun ang natutulog. Di ba? Oh, yung Pangulo nyo, asan? Di ba? Asan yung Pangulo nyo? Wala, tulog sa pansitan. Oh, meron nakapasok na may nakapasok na alien. Sabi niya, puro kayo Sara. Oh, kanino kami? Supporter kami ni Sara eh. Syunga ka pala eh. Bakit pumasok ka sa channel namin? Sara nga to. Supporter nga to ni Sara itong channel na to. Bantag din to, Duterte din ito. Oh. Kaya syempre Sara kami. Magtatanong ba naman guys, puro kayo Sara? Sinong gusto mong talakayin namin dito? Ikaw. May mga ganun talagang mga tao, no? Yung mga makikitid ang utak, no? Mambabash pero hindi naman nila iniisip kung ano yung binabash nila. Di ba? Mantakin nyo, sasabihin, magtatanong, puro kayo Sara. Sino gusto nyo pag-usapan namin dito? Si Tambaluslos. Mamaya yun, mamaya. O, antayin mo si Tambaluslos pag-uusapan namin. Oo, laging tulog, no? Si Lutang lagi. Si Lutang! Pangulo nyo kasi Lutang eh, kaya... Ay, naku talaga kayo. Wala kayong pagbabago. Diba? Hindi pa rin kayo nagising. Kailan kaya kayo mauntog, no? So, sobra magtibay na mga helmet nyo. Ay, tanggalin nyo yung helmet nyo para pag nauntog kayo sa pool. Ay, naku, Diyos ko, meron. Binalis ko, binalis. Buti naman, binalis mo na, Susan. Biro niyo, Susan, nagtatanong pa siya kung bakit daw tayo, bakit daw puro tayo Sara. Ay, naku, natatawa na lang talaga ako sa mga to, no? Sino kayang gusto nila pag-usapan natin? Oh, sino pa gusto nyo? Baka gusto nyo pag-usapan natin si Tambaluslos. Ay, naku, Diyos ko. Sakit sa bangs. Bantag for BP, yan, si Wendy Reyes. Ayan. Roel Laureos, Sara Solid Boss, totoo ang serbisyo ng bayan. Yes, totoo ang serbisyo ng bayan. Si Sara. Okay. Okay na tayo dyan sa salin, ha? Puntahan naman natin itong si General Bantag, mga kaibigan, no? Itong latest po, no? Panoorin po natin, mga kaibigan, no? Ipi-play ko lang, guys, ha? Itong kay Bantag po, no? Yung anti-Duterte, wag kayo dito. Oo. Itong channel na to, Duterte ito. Supporter to ni Duterte, ni Bantag, ni VP Sara, ni Teves. Kaya wag kayo dito. Ang bihira naman kayo. Sinipa tuloy kayo. Diyos mio, Marimar. Ito po, panoorin po natin guys, no? Ito po yung update po natin kay General Bantag.
The raid. Wait lang mga kaibigan ha, iayusin na po natin yung kay Bantag ha, para mapanood po natin, no, mapakinggan natin kung ano na bang nangyari po sa raid. Alright? Ito po, i-play na po natin guys. Sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes lang po tayo mga kaibigan. Maraming salamat. Wala pong bayad ang mag-likes. Libre po yan. Tsaka pakishare po ang video. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ayan, maraming salamat. Ito na po, i-play na po natin si General Bantag. Diraid ng mga operatiba ng NBI ang pininiwalaang bahay ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Baguio City. Ang resulta ng operasyon sa pagsaksi ni John Consulta. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI-NCR ang pinaniniwalaang bahay ni dating Bureau Chief Gerald Bantag sa Baguio City. NBI po, sa NBI. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto ng 6 na palapag na gusali sa bisa ng arrest warrant. At sa isa sa mga ito, nakita ang mga pinaniniwalaang gamit ng dating hepe. So positive ay yung uniform na suot niya, yung merong information na natanggap ng tropa na may sightings dyan sa residence niya sa Baguio City. Ito yung iba pang parte ng property na ating pinasok. Makikita natin na bukod nga doon sa ating dinaan ng mga nicho ay nandito naman itong pinaka-tarpaulin na makikita ang muka ni DG Bantag at ang kanilang grupo na Igorot Warriors International. Ito po, pag-may-ari po nila DJ Bantag po ito. Oo, dito sa baba. Yung parang mana nila. Mana nila. Kasi yung nakita mo na litso sa baba, kapatid niya yun. general Bantag so sumusunod lang po namin yung warrant of arrest. For the record, sir, kayo po yung registered po na ito or ano ba yung dito? San-Ilo po yun. Pero no comment siya sa kung kailan sila huling nagkita ni Bantag. Nagdekatibo nga ang ginawang operasyon ng NBI dito sa Baguio nito ng Baguio City sa kanilang paghahanap kay DG Bantag. Pero ayon sa kanila ay tuloy-tuloy daw ang kanilang gagawing manhunt operation sa mga darating na araw. Hinihintay ko mga kababayan natin na mayroong information as to their whereabouts na tumawag po sa ating hotline. Ayan po mga kaibigan, ang update po sa ating sinusuportahan na si General Bantag. Disclaimer lang po tayo mga kaibigan, no? Hindi po natin binabatikos dito ang NBI. Hindi po natin binabatikos ang NBI. Ginagawa lang ng NBI guys ang kanilang trabaho, okay? Huwag natin silang anuhin, no? Syempre, yun talaga trabaho ng mga authority, no? Gusto lang nila mag-serve ng warrant kay Bantag. So kaya po may ganyan, no? Kilala naman nila si Bantag guys eh. At yung mga iba din ng mga kapulisan, kilala din nila si Bantag kung gaano po siya kagaling, kung gaano po siya ka matino na pulis, no? Itong si General Bantag. Hindi po siya yung parang yung ibang pulis po na iskalawag or notorious, hindi po, no? Nagkataon na talaga guys na mayroon na po siyang warrant of arrest. Itong mga NBI guys, andyan yan para po, syempre, i-serve nila, no? Kung ano yung dapat i-serve. At hindi po sila guys, no? Hindi po itong mga haras. Mga mababait po yan guys, no? Talagang ganyan lang yan. Kaya wag po nating, kaya hindi ko po binabatikos ang mga NBI. Ang dapat nating batikusin, si Bonjing! Kasi napahiya na naman siya. Di ba? Ito kasi si Bonjing, ano mo sa totoo lang mga kaibigan, hindi naman mangyayari yan eh. Hindi naman dapat hahantong sa ganito to guys eh. Kung hindi lang po talaga nagmamatigas itong si Bonjing, no? Kung hindi lang siya, alam nyo guys, di ba yung, alam nyo naman yung story, di ba? Mahirap lang, paulit-ulit na lang tayo dito eh. Pero sa totoo lang mga kaibigan, ang isa kasing secretary guys ng DOJ, katumbas kasi yan, no? Para din kasi yung speaker, para din siyang house speaker guys eh. Mataas ang kanyang tungkulin no, sa DOJ. So, kung anong sasabihin niya mga kaibigan, no? Kung anong mando niya, kung anong lumalabas sa bibig niya, yun din yung mga naiisip ng mga prosecutor. Kasi nga, siya ang boss. Ganun yan eh.
Kung sinabi ni Bonjing na guilty na si Bantag at wala pang investigation, ang sasabihin ng mga prosecutor, oy, guilty daw si Bantag, guilty daw si Bantag. So yun din yung gagawin nila, guys. Ang magiging desisyon niya, guilty din sila. Guilty din kasi nga boss eh. Kung anong sinasabi ng boss, yun yung susundin ng mga prosecutor. Dahil karamihan din dyan, guys, no? Mga sip-sip din kasi yan eh. Sa totoo lang, mga sip-sip. May nagsabi sa akin yan, maraming sip-sip talaga dyan sa DOJ. Kasi nga, marami po nag-aagawan ng pwesto dyan. Kaya po, ang nangyari po, guys, nalabasan siya ng probable cause. So after ng probable cause, may warrant of arrest. Kasi kung titingnan talaga natin, mga kaibigan, no? Marami na po nagsabi eh, circumstantial. Wala naman kayong solid evidence eh, di ba? Wala eh, wala. Kahit nga direct link, wala eh. Kahit tanongin nyo pa yung mga abogado, yung mga magagaling na abogado, wala naman. Huwag kayo maglala, pwede pa natin pag-usapan yung kaso kasi wala pa naman eh, hindi pa gumugulong yung kaso. Hindi pa nga ma-serve yung warrant eh. Di ba? So, yun lang no sa akin no, sa opinion ko, mga kaibigan. Sa totoo lang, guys, no, alam ng mga NBI yan. Alam ng mga pulis yan. Hindi lang talaga nila hinuhuli si Bantag. Ito ha, palagay ko lang ha, ito opinion ko lang ha, siguro kung sasang-ayon kayo o hindi. Kaya po hindi nila hinuhuli si Bantag, guys. Kahit alam naman nila. Kasi nga, alam nila na si Bantag po walang kasalanan. Kunwari, ako, kaibigan ako ni Bantag, pulis ako, di ba, arresting officer ako. Alam ko si Bantag, kilala ko yan eh, wala namang mabait yung tao na yan. Hindi ko siya uhulihin. Bahala na, iuutos ko na lang sa iba. Di ba, ganun yan eh. Di ba? Kahit sabihin natin, do your duty, no? Do your job. Sasabihin natin ganun. Wala, guys. Maniwala kayo sa akin, hindi talaga nila mahuhuli yan. Or, pwede lang kung talagang masipyat si Bantag, pwede siguro mahuli. Pero mag-ingat-ingat na lang. No? Ano ba yung Tagalog sa sipyat? Nasipyat ba? Nasipyat. Kalimutan ko yung Tagalog. Halo-halo kasi English, Bisaya, Tagalog. Tama ka, Sir Pudi. Ayan si Eduardo Gacos. Oh. Nakakaawa lang talaga si General Bantag. No? Kasi nga, marami pong naniniwala sa kanya, guys. No? Tapos marami din nagdidiin sa kanya. Tapos, ang nakakatawa pag pinag-usapan natin si Bantag, sasabihin ka agad, oy, kayo, tinatago nyo si Bantag. Porque pinag-usapan, tinatago si Bantag, pambihira ito mga to. Parang yung mga banateros, di ba? Porkit in-interview si Bantag, alam na kaagad nila kung nasan si Bantag. Sus, Maria Joseph. Sa isip ko nga, nag-aral ba itong mga to? Normal lang naman yan eh. Sabi nga ni Attorney Panelo eh. Anong masama dun? Anong masama na in-interview si Bantag? Kunwari, tumawag si Bantag sa akin ngayon, oy, Pudinet! Kumusta ka na? Tapos yung tawag namin ni Bantag, ilalive ko. Oh, kasalanan ko ba yun? Or hulihin na ba ako nun? Dahil kausap ko sa phone eh. Tumawag si Bantag sa akin eh. Sir Bantag, kumusta ka na dyan? Oh. Diba? Ang point kasi dito, guys, no? I mean, sinasabi nila, dapat daw malaman natin yung batas, no? Alam namin ang batas, syempre. Kaya nga kami nagbablog eh. Kahit hindi kami mga abogado, hindi kami mga expert sa mga ganyan, nag-aaral din tayo, no? Eh, meron tayong polsay eh. Pero, syempre, andyan naman sa Google yan. Oh, i-search mo lang, ganun. Kita mo na kaagad yan. Diba? Huwag naman kayong ganyan, porket sinusuportahan si Bantag, wala na, ano na kami. Kasabwat na kami. Grabe naman kayo. Diba? Ayan. What we will expect sa mga gahaman, they are not voted, only appointed, but yun pa ang mga pasaway. Kaya nga, yun nga ang masaklap dun eh. Yung mga appointed pa ang mga pasaway. Pero yung mga elected, wala, tahimik lang. Nag-like na po, Sir Ikat Lover, maraming salamat ha. Nagkamali or sala, ayan, si Menthol Idoria. Ha? Nagkamali or sala, ano yun? Yung nasipyat. Oo. Cat Lover, good evening. Ayan.
Minsan kasi nalilito na ako kung ano bang Tagalog ng sipyat eh. Nasipyat. Alright mga kaibigan, so yan po yung update natin kay General Bantag. Bahala na kayong humusga, okay? Basta sa akin lang guys, bago po tayo pumunta sa ibang topic, ito lang po yung masasabi ko dyan, no? Magdasal tayo, suportahan natin si Bantag, ipasa Diyos na lang natin kung ano may magiging desisyon pang mga sa susunod na araw, no? Basta support lang tayo mga kaibigan. Kung ano may mangyayari kay Bantag, ipasa Diyos na lang natin. Andyan naman si Lord eh. Siya na pong bahala dyan guys, promise. Siya nang bahala dyan para ma-resolve yung mga kaso na yan o kaya mga problema na yan. Alright? Ayan, punta na po tayo sa ibang topic. Ito na. Puntahan na natin si VIP. Pudi, test dyan sa mga tumira, Bantag, BP Sara. Ayan. Leonardo Rojas. Hello from USA, Tess Aloe Vera. Yap, nadulas ang nasipyat. Nadulas. Jans Peya, nadulas ba ang nasipyat? Oo, nadulas pala, no, tama. Nadulas, parang nasipyat, nadulas. Alright, punta na po tayo sa ibang topic mga kaibigan, no. Ito na po, no, itong sino ba tong VIP? Sino ba yung VIP na yan? Ito na po ang balita. Walang kinalaman sa politika o hindi politiko ang dumaan sa Commonwealth Avenue nang bahagyang pinahinto ang mga sasakyan noong Huwebes. Taliwas ito sa ipinakalat na video ng isang motorista kung saan tahasang ibinintang kay Vice President Sara Duterte ang pagpapahinto ng trapiko. Sa pahayag na inilabas ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, sinabi nito na mahalaga ang traffic management sa pagsisecure ng mga pulis, hindi lamang sa mga VIP, government officials, kundi pati na rin sa mga state guests at diplomats. Sinabi pa ni General Maranan na importante ang ginagawang security measures ng mga pulis sa mga nabanggit na personalidad at hindi dapat haluan ng politika. Gayunman, humingi na rin ng paumanhin si General Maranan kay VP Sara Duterte sa pagkakadamay ng pangalan nito sa kumalat na video. Gayon din sa mga motorista na naapektuhan sa bahagyang pagpapahinto ng mga sasakyan. Tiniyak din ng general sa publiko ang pagiging transparent at profesional ng QCPD sa lahat ng kanilang operasyon. Ayan po. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung paano nga ilabas ang isang video na ito na talagang nakakainit ng ulo dahil nga sa ginawa nila at talagang pahiya nga sila kay Esperon. Dito natin mapapatunayan na wala talagang silbi ang mga black propaganda na ito dahil gagawa sila at gagawa na talagang dahil lamang sa pera ay talagang binibilog pa nila ang ulo ng maraming netizen para paniwalaan sila at magkaroon ng mga aktivista. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo na gagawin ni Vice President Sara Duterte na ipatigil ang mga trapiko, mga sasakyan dahil dadaan ito? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.